Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. 2 araw matapos ang nakakagimbal na eksperimentong iyon, muling bumalik ang kwento sa madilim at malamig na kulungan ng Jingzhou Prefecture kung saan tahimik na naghihintay ang mga bilanggo. Umalangaw-ngaw ang mabibigat at sunod-sunod na yabag ng isang mataas na opisyal habang seryoso itong naglalakad sa gitna ng mahabang pasilyo, sinasabayan ng 2 gwardyang mahigpit na nakahawak sa kanilang mga espada. Habang papalapit siya sa dulo ng pasilyo, unti-unting nakita ang mga nakakulong na babaeng miyembro ng pamilya Shu na walang magawa at mahigpit na nakayakap sa isa't isa sa loob ng madilim na selda, bakas ang pangamba at pag-asa sa kanilang mga mukha. Huminto ang opisyal sa tapat ng isang partikular na selda at sa isang malamig at awtoritatibong boses ay tinawag niya ang pangalan ni Xu Pingji, ang mismong tiyuhin ng ating bida na isang ika-7 antas na opisyal at nasa rurok ng Qi Refining. Dahan-daang napatingala si Xu Pingji habang nakaupo sa malamig na sahig at mababakas sa kanyang duguan, sugatan, at pawisang mukha ang matinding pagod at pagkaubos ng lakas. Habang nakatitig sa opisyal sa kanyang harapan ay napalunok siya at palihim na naisip na mukhang tuluyan nang natapos ang 5 araw na palugit na ibinigay sa kanila, at marahil ay dumating na ang oras upang harapin nila ang itinakdang parusa. Tuluyang nabalot ng takot at pagkasindek ang asawa ni Xu Pingji matapos marinig ang pamilyar na yabag ng opisyal. Sa halip na sumuko ay mahigpit at nanginginig nitong ikinapit ang kanyang mga nakagapos na kamay sa bakal ng selda. Bakas sa kanyang mukha ang labis na kalungkutan at galit habang mariing isinisigaw na mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa tuluyang makapasok sa impyernong lugar ng Jiaofangxi, ang lugar kung saan ipinapadala ang mga pamilya ng mga nahatulang opisyal upang gawing alipin at aliwan. Sa kanyang likuran ay bakas din ang matinding takot sa magkapatid. Mahigpit na niyakap ng nakatatandang anak na babae ang kanyang umiiyak na nakababatang kapatid na inosente at naguguluhang tinatawag ang kanilang ina sa gitna ng matinding tensyon na bumabalot sa kanilang pamilya. Marahas na nabiyak ang puso ni Xu Pingji nang marinig ang desperadong sigaw ng kanyang asawa, dahan-dahan siyang lumapit at kumapit sa mga rehas habang nanginginig at puno ng pagsisisi ang kanyang tinig, malungkot at mabigat sa loob niyang isinamo ang kanyang paghingi ng tawad sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, at lalo na sa ating bida na nadamay lamang sa kapahamakang ito dahil sa kanyang pagkukulang, hindi na napigilan pa ni Xu Pingji ang emosyon at tuluyan ng bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata, sa isang matalim at desperadong pangako ay isinigaw niya ng buong lakas na sa kanilang susunod na buhay ay sisiguraduhin niyang paglilingkuran niya ang kanyang asawa bilang isang baka o kabayo upang mabayaran lamang ang matinding kasalanang nagawa niya sa kanilang pamilya. Isang mapait na ngiti ang unti-unting sumilay sa sugatang mukha ni Xu Pingji habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Mahigpit siyang nakahawak sa malamig na bakal ng selda habang buong pait na ipinapahayag na sa buong buhay niya bilang si Xu Pingji ay naging tapat siya sa kanyang bansa at minahal ang mahal na hari ng walang anumang pag-aalinlangan, ngunit hindi niya inaasahang ganito ang magiging sukli sa kanyang kabayanihan. Subalit bago pa man niya tuluyang matapos ang kanyang madamdaming sentimiento ay biglang umalangaw-ngaw ang kalmadong boses ng opisyal mula sa labas. Diretsahan nitong sinabi na maaari na siyang lumabas at pagkatapos, pumirma ay malaya na silang makaalis. Dahil sa sobrang gulat ay tila tumigil ang mundo para kay Xu Pingji. Nanlaki ang kanyang mga mata at bahagyang napanganga habang pilit na inilalapit ang kanyang mga tainga sa pagitan ng mga rehas upang kumpirmahin kung tama ba ang kanyang narinig. Hindi makapaniwala, nauutol niyang itinanong sa opisyal kung ano ang ibig nitong sabihin. Imbes na sumagot ng marahas ay magalang nang umiti ang opisyal at inihain sa kanyang harapan ang isang malinis at maayos na uniporme. Mahinahon nitong idinagdag na ito ang kanyang formal na kasuotan bilang isang opisyal at paalala na ingatan niya ito ng mabuti. Habang dahan-dahang tinatanggap ang uniforme, kapansin-pansin ang matinding pagkalito sa paisang mukha ni Xu Pingji, gayon din sa reaksyon ng kanyang asawa at mga anak na tahimik lamang na nakamasid at sinusubukang i-proseso ang biglaang pagbabago sa kanilang masaklap na kapalaran. Agad namang napalitan ng liwanag at pag-asa ang kaninang umiiyak na mukha ng asawa ni Xu Pingji. Buong galak nitong sinabi na siguradong ang kanilang anak na si Xinian ang gumawa ng paraan at palihim na humingi ng tulong gamit ang malalawak na koneksyon nito sa labas.
masigla pa nitong ipinaalala na ang guro ng kanilang anak ay isang mataas na opisyal mula pa noong ika-18 taon ng Yuanjing kaya tiyak na ito ang naging dahilan upang maging maluwag ang desisyon ng korte laban sa kanila. Sa kabila ng kagalakan ng kanyang asawa ay nanatiling tahimik si Xu Pingji habang mahigpit na hawak ang ibinalik na uniforme. Mabilis na tumakbo sa kanyang isipan na sadyang may mali sa teoryang iyon dahil mahigit 20 taon na ang lumipas mula sa panahong iyon. Bukod pa rito ay malinaw sa kanya na kahit pa sabihing sapat ang impluwensya ng guro upang iligtas sila sa parusang kamatayan ay hinding-hindi nito kakayaning ibalik ng buo ang kanyang opisyal na posisyon na tila ba walang anumang kasalanang naganap. Upang pawiin ang kanyang pagkalito ay magalang siyang lumapit sa mesa at naglakas loob na tanungin ang opisyal kung ano ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit tuluyang binura ng korte ang kanilang mga sentensya. Kalmado lamang na sumagot ang opisyal at diretsahang inihayag na ganap na ngang nalutas ang misteryo at nabawi na ang lahat ng nawawalang buwis na pilak. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon ay sabay na natigilan ang mag-asawa at tuluyang binalot ng matinding pagkagulat dahil hindi nila inaasahan na matatapos ang malaking kasong iyon sa paraang hindi nila kailanman inakala. Kalmadong ipinaliwanag ng opisyal na ayon sa batas ng Dafeng ay kapag ang isang nakatatanda sa pamilya ay nahatulan ng krimen ay maaaring magpakitang gilas ang kanyang kaanak upang tuluyang burahin ang naging kasalanan nito. Sa pagkarinig sa patakaran ay mas lalong lumawak ang ngiti ng asawa ni Xu Pingji habang buong pagmamalaking ipinipilit na siguradong ang kanilang anak na si Xinian ang nakagawa ng imposibleng misyong iyon. Halos hindi siya makapaniwala na nagawa ng kanyang anak na bawiin ang buwis na pilak mula sa mga halimaw kaya walang pasubali niya itong ipinagmalaki bilang isang natatanging talento, kasabay ng kanyang kagalakan ay pabalang din siyang nanimbat sa kanyang asawa kung bakit noon ay hindi nito pinayagang mag-aral ng martial arts si Xinian at sa halip ay mas pinaburan pa ang ating bida. Pilit nang umiti si Xu Pingji at mahinang ipinaalala sa kanyang asawa na wala namang talento sa pakikipaglaban ng kanilang anak kaya malayong mangyari ang lahat ng iniisip nito. Ngunit bago pa man hamaba ang kanilang pagtatalo ay sinadya ng opisyal na umubo ng bahagya upang muling kunin ang kanilang atensyon. Sa isang diretsyong pahayag ay malamig nitong nilinaw na hindi si Xinian ang nagligtas sa kanila kundi ang mismong pamangkin nilang walang iba kundi ang ating bida. Sa sobrang gulat sa hindi inaasahang revelasyon ay sabay na napabuga ng dugo ang mag-asawa habang nanlalaki ang mga mata sa matinding pagkabigla dahil ang mismong taong minamaliit lamang nila kanina ay ang siya palang naging dahilan kung bakit sila tuluyang nakalabas ng buhay mula sa malamig na kulungan. Patuloy na nagpaliwanag ang opisyal habang iniuusog ang isang formal na dokumento patungo kay Xu Pingji upang makuha ang lagda nito. Kalmado nitong ibinalita na ang pamangkin nilang lalaki ang mismong naging susi sa paglutas ng misteryosong kaso ng buwis na pilak at idinagdag pang kakaalis lamang nito sa presinto kaya tiyak na naghihintay na ito sa kanila sa may likurang pinto ng bilangguan, habang tahimik na inilalapat ni Xu Pingji ang kanyang thumb mark sa ibabaw ng asul na papel ay seryoso niyang kinumpirma sa opisyal kung si Ningyan ba talaga ang tinutukoy nito na nagligtas sa kanila. Samantala ay unti-unting nagdilim ang paligid sa paningin ng asawa ni Xu Pingji, nanginginig ang buong katawan nito sa tindi ng pagkabigla kaya maging ang nakababatang anak na babae sa kanyang likuran ay inosenteng napatanong kung nakakaramdam ba ito ng lamig. Parang sinabuyan ng malamig na tubig ang kanyang asawa nang tuluyang mag-sink in ang katotohanang hindi ang inaasahan niyang anak ang nag-ayos ng kanilang problema kundi ang mismong pamangkin na madalas niyang maliitin at tawaging pabigat. Halos hindi makahinga ang ginang habang pilit na pinoproseso sa kanyang isipan kung paano naging posible ang lahat ng ito lalo na at pare-pareho lang silang nakakulong sa loob ng masikip at madilim na kulungan nang mangyari ang himalang pagbawi ng buwis. Samantala sa labas ng malaking pader ng presinto ay tahimik na nakatayo ang ating bida sa tapat ng mahabang kalye, makikita sa kanyang figure ang matinding pagod matapos ang mga nakaraang kaganapan subalit patuloy siyang naghihintay sa tapat ng likurang pinto. Bahagya siyang kinabahan at napahigpit ang hawak sa kanyang damit habang nagtataka kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalabas ang pamilya ng kanyang tiyuhin. Sa gitna ng kanyang pag-aalala ay biglang umalangaw-ngaw ang pamilyar na tunog ng pagbukas ng mabigat na pintuang kahoy, agad na nabaling ang kanyang atensyon at nakita niyang dahan-daang lumabas si Xu Pingji kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Sa kabila ng kanilang matagumpay na paglaya ay kapansin-pansin ang kakaibang katahimikan na bumabalot sa kanila lalo na sa asawa ni Xu Pingji na tila iniiwasan ang kanyang tingin,
tanging ang inosenteng boses lamang ng nakababatang kapatid ang bumasag sa katahimikan habang masayang nagtatanong sa kanyang ina kung kailan sila kakain sa sikat na Gyo Tower, ngunit ang tanging naisagot ng asawa ni Xu Pingji ay isang naiilang na pag-iwas at hindi sigaridong tugon at tila nahihiya pa rin sa mga maling akala nito kanina. Sa ilalim ng maaliwalas na sikat ng araw ay masiglang itinaas ng ating bida ang kanyang kamay upang kawayan ang papalabas na pamilya. Isang malawak at tapat na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha habang masayang tinatawag ang kanyang tiyuhin. Nang makita ang pamilyar na presensya na nagligtas sa kanila sa tiyak na kamatayan ay hindi napigilan ni Xu Pingji na maging emosyonal. Unti-unting namuo ang mga luha sa kanyang mga mata habang madamdaming binabanggit ang pangalan ng kanyang pamangkin, at sa sandaling iyon ay tila nawala ang lahat ng bigat na kanyang pinasan sa loob ng malamig na kulungan. Ngunit ang inaasahang madamdaming tagpo ay mabilis na napalitan ng isang hindi inaasahang pangyayari. Sa labis na tuwa at pagmamalaki ay biglang humakbang palapit si Xu Pingji at masayang isinigaw ang kanyang papuri kasabay ng isang napakalakas na palos sa likuran ng ating bida, dahil sa tindi ng hampas mula sa isang bihasang martial artist na nasa rurok ng chi refining ay marahas na napasubsob ang ating bida at nakakatawang napabuga ng dugo sa lakas ng impact, na tuluyang bumasag sa seryosong atmosfera ng kanilang malayang pagkikita. Isang masayang halakhak ang pinakawalan ni Xu Pingji matapos ang kanyang pabirong hampas na tila hindi alintana ang pinsalang muntik ng idulot nito. Pilit namang ininde ng ating bida ang sakit habang nakangiwi at mahinang nagreklamo na hindi niya kayang saluhin ang lakas nito dahil magkaiba sila ng antas sa martial arts. Sa isipan ng ating bida ay hindi niya maiwasang mamangha kung gaano kalaki ang puwang ng kapangyarihan sa pagitan ng magkakaibang antas ng mga martial artist, lalo pat pakiramdam niya ay muntik na siyang mamatay sa isang simpleng pagbati lamang ng kanyang tiyuhin. Matapos mapahawak sa kanyang sumasakit na likuran ay unti-unting inikat ng ating bida ang kanyang paningin hanggang sa tuluyang mahadjep nito ang isang pamilyar at magandang balto sa kanyang likuran. Bahagya siyang natigilan nang makita niya si Xu Lingyo, ang nakatatandang anak na babae ng kanyang tiyuhin at asawa nito. Sa kanyang isipan ay hindi niya napigil ang humanga sa inosente at dalisay na kagandahan ng kanyang pinsan na tila ba hindi nababagay sa magulong mundong iyon, ngunit sa kabila ng maamo nitong mukha ay isang tahimik na babala ang nakatago sa pagkatao ni Xu Lingyo na isang katangiang siguradong hindi dapat maliitin ng sinuman sa mga susunod na araw. Habang tahimik na pinagmamasdan si Xu Lingyo ay muling nag-sink in sa isipan ng ating bida ang mga alaalang iniwan sa kanya ng orihinal na may-ari ng kanyang katawan. Napagtanto niya na halos wala siyang malinaw na alaala sa hitsura ng kanyang pinsan dahil noong una pa lamang ay hindi na talaga niya ito binibigyan ng pansin. Dagdag pa rito ay naging malamig din ang kanyang pakikitungo sa kanyang mga pinsan dahil na rin sa lihim na hidwaan nila ng kanyang tiyahin, kaya tila nagkaroon na ng lamat ang kanilang relasyon mula pa sa simula. Sa kasalukuyan ay nahihiyang yumuko si Xu Lingyo habang palihim at maingat na sumusulyap sa ating bida na tila nagnanais na magpasalamat sa ginawa nito. Sa isang malambing ngunit kinakabahang tono ay dahan-dahan nitong binanggit ang salitang kuya na tila isang pahiwatig na handa na itong putulin ang lamig sa pagitan nila. Ngunit bago pa man makasagot ang ating bida sa inaasahang emosyonal na sandali ay bigla siyang nakarinig ng mabilis na patakbo na nagmumula sa kanyang likuran. Sa isang iglap ay nakita niya ang inosente at maliit na anyo ng kanyang bunsong pinsan na mabilis na tumakbo palapit at biglang huminto sa mismong paanan niya. Napayuko ang ating bida upang tingnan ang maliit na bata habang inaalala ang isa pang mahalagang detalye mula sa kanyang mga alaala na bagamat malamig siya sa kanyang mga pinsan, sadyang ang makulit na batang ito ang tanging naging exception sa kanyang buhay. Masayang nakatingala sa kanya ang inosente at makulit na si Xu Lingyin habang pautal yutol at buong lamang na tinatawag siyang kuya. Sa mga naiwang alaala ng ating bida ay malinaw na bagamat malayo ang loob nito sa kanyang ibang mga pinsan ay mayroon itong natatanging pagtingin sa bunsong ito, marahil ay dahil hindi nito namana ang mapanghusgang hitsura at ugali ng kanyang tiyahin kaya naging magaan at tapat ang pakikitungo niya rito. Dahan-daang lumuhad ang ating bida upang pantayan ang taas ng bata habang malumanay at nakangiting nagpapaliwanag na wala siyang dalang matamis ngayon dahil kalalabas niya lang din mula sa kulungan. Sa sobrang inosente ay nagtaka pa si Xu Lingyin kung ano ang kulungan kaya pabiro na lamang itong sinagot ng ating bida na iyon ang malamig na lugar kung saan sila natulog nitong mga nakaraang araw. Sa halip na malungkot sa nalaman ay muling kuminang ang mga mata ng bata at masiglang nagtanong tungkol sa isa pa niyang kuya na umaasang baka iyon ang may dalang candy. Bahagyang pinagpawisan ang ating bida at pilit na napangiti habang ipinapaalala na hindi ito dumating kahit pa iyon ang tunay nitong kapatid.
napayuko na lamang si Shu Lingyin at nadismayang napasagot habang pinaglalaroan ang kanyang mga daliri, dahilan upang palihim na mapangiti ang ating bida sa isiping sadyang mabagal umintindi at nakakatuwang inosente talaga ang batang ito. Habang palihim na nakatingin sa kanyang tiyahin na si Liru ay hindi naiwasan ng ating bida na mapaisip na siguradong sa ginang nagmana ang inosente at mabagal na pag-iisip ng kanyang bunsong pinsan. Sa kabilang banda ay kapansin-pansin ang matinding hiya at pagkailang na bumabalot kay Liru, nakahalukip-kip ito at pilit na iniiwas ang kanyang paningin, ngunit sa huli ay napilitan din itong lunukan ang kanyang pride. Sa isang mahina at nauutol na boses ay dahan-dahan itong nagpasalamat sa ating bida dahil sa ginawa nitong pagliligtas sa kanilang pamilya. Ang sandaling iyon ay mabilis na nagbukas ng isang malabo ngunit matinding alaala sa isipan ng ating bida tungkol sa nakaraan ng orihinal na may-ari ng kanyang katawan. Sa alaalang iyon ay makikita ang galit na si Liru habang matalim na nanunambat na ang pagsasanay nito sa martial arts ay umuubos ng mahigit 100 tael ng pilak taon-taon. Isang halaga na sapat na upang bumuhay ng ordinaryong pamilya sa loob ng 20 hanggang 30 taon, dahil sa tindi ng sama ng loob ay walang awang pinagsalitaan ng ginang ang ating bida at marahas itong pinalaya sa kanilang tahanan. Sa halip na magmakaawa ay pinili ng ating bida noon na salubungin ang galit ng kanyang tiyahin, buong tapang nitong itinaas ang kanyang 3 daliri upang sumumpa sa kalangitan na buong puso nitong tatanggapin ang pagpapalayas at aalis sa mismong araw na iyon. Sa gitna ng matinding tensyon ay sumigaw ang ating bida na balang araw ay anggat siya sa buhay at magkakaroon ng mataas na katayuan, kasabay ng isang malamig na babala na siguradong pagsisisihan ni Liru ang lahat ng masasakit na salitang binitiwan nito. Mabilis na bumalik sa kasalukuyan ang isipan ng ating bida mula sa kanyang mga alaala at hindi niya naiwasang mapangiti ng nakakaloko. Sa halip na palampasin ang pagkakataon ay pabiro niyang itinaas ang kanyang hintuturo habang masiglang sinasabi kay Liru na huwag itong magmadali sa pagpapasalamat. Dagdag pa niya ay maaari nitong ulitin ng mas maayos ang pasasalamat mamaya pag-uwi nila at pagkatapos nilang kumain. Sa isipan ng ating bida ay sadyang nakakailang ang sitwasyon dahil tila ba isa itong pamilyar na eksena kung saan ang inaipong tauhan ay tuluyan ng nakabawi at ngayon ay napilitan ng umaapi na lulunin ang sariling pride. Dahil sa pang-asar na iyon ay mabilis na namula sa matinding inis at kahiyan ang mukha ni Liru, bago pa man ito tuluyang sumabog sa galit at makapagsalita ay mabilis na pumagitna si Shu Pingji sa kanilang dalawa. Halatang pinagpawisan at nataranta ang tiyuhin sa napipintong gulo kaya buong lakas itong sumigaw na umuwi na muna sila upang pigilan ang anumang away na maaaring sumiklab sa mismong labas ng presinto. Dahil sa biglaang pag-awat na iyon ay sabay na napatingin ang ating bida at si Liru kay Shu Pingji kaya pansamantalang naputol ang namumuong tensyon sa pagitan ng magtiyahin. Samantala sa kabilang dako ay tahimik at walang buhay ang paligid sa tapat ng malaking mansyon ng pamilya Shu. Ang malalaking pulang pinto nito ay mahigpit na nakasara at hinarangan ng mga opisyal na selyo ng gobyerno bilang tanda na ang buong ari-arian ay kinumpiska dahil sa naging kaso ni Shu Pingji, ngunit ang nakakabinging katahimikang iyon ay biglang binasag ng isang malakas at marahas na kalabog. Walang pag-aalinlangang sumipa ang isang paa sa mismong pinto dahilan upang tuluyang mawasak at mapunit ang mga nakadikit na papel. Sa lakas ng puwersa ay marahas na bumukas ang malaking pinto at mabilis na pumasok si Shu Xinian ang pinsan ng ating bida. Nagmamadali at tila hinihingal na humakbang papasok ang lalaki sa malawak at tahimik na patio ng kanilang tahanan. Ang hangin mula sa kanyang mabilis na paggalaw ay nagpalipad sa lelayan ng kanyang damit habang bumulaga sa kanya ang walang tao at malungkot na paligid ng pamilyar nilang mansyon. Pagtapak ni Shu Xinian sa loob ng tahimik na patio ay sandali siyang natigilan at mabilis na napagtanto ang naging bunga ng kanyang marahas na pagpasok. Agad siyang tumalikod at nagmamadaling tumakbo pabalik sa nawasak na pinto upang maingat na isara itong muli gamit ang kanyang mga kamay. Malinaw na tumakbo sa kanyang isipan na hindi niya maaaring makuha ang atensyon ng mga opisyal ng gobyerno lalo pa at may mga selyo pa rin ng awtoridad ang labas ng kanilang tahanan. Matapos masigurong nakasara ng maayos ang pinto ay seryosong humarap si Shu Xinian sa walang taong paligid habang inaalala na kailangan pa rin niyang panatilihin ang kanyang dignidad at malinis na reputasyon bilang isang iskolar. Sa sumunod na sandali ay biglang nagbago ang kanyang kilos at sinadyang magpasuray-suray na parang isang taong nawawalan ng balanse dahil sa kalasinggan. Habang may hawak na maliit na banga ng alak sa kanyang kamay ay dahan-dahan siyang naglakad papasok sa mas malalim na bahagi ng kanilang mansyon na tila ba walang anumang seryosong nangyari.
Habang patuloy sa kanyang paglalakad ay dahan-dahang isinawsaw ni Shu Shinian ang kanyang mga daliri sa bitbit niyang maliit na banga ng alak. Sa bawat hakbang niya sa gitna ng tahimik at walang taong patio ay nagsimulang tumakbo sa kanyang isipan ang sariling kasaysayan na puno ng malalaking tagumpay. Buong pagmamalaki niyang inalala na sa edad na 3 ay marunong na siyang magbasa. Sa edad na 5 ay nakakabisa na siya ng mga tula. At pagsapit ng 10 taong gulang ay lubusan na niyang nauunawaan ang mga klasikal na turo ng mga pantas. Hindi doon natapos ang kanyang makulay na nakaraan dahil sa edad na 14 ay tuluyan siyang nakapasok sa kilalang Yanlo Academy upang mag-aral, at pagsapit ng 18 taong gulang ay nakamit na niya ang mataas at iginagalang na titulo bilang isang Jurn. Matapos ang mahabang pagbabalik tanaw na iyon ay huminto siya sa ilalim ng isang malaking puno. Sa isang mabilis at marahas na kumpas ng kanyang kamay ay isiniboy niya sa hangin ang likido mula sa kanyang banga dahilan upang sumama ito sa paglipad ng mga nalalaglag na gintong dahon sa paligid. Kalmado at puno ng kay-abangan siyang tumingin sa malayo habang tahimik na idinidiin sa kanyang sarili na sadyang isa siyang pambihirang henyo na nagtataglay ng walang katulad na talento. Patuloy sa kanyang madamdamin at madarmang pag-iisa si Shu Shinian sa ilalim ng puno. Mahigpit niyang hinawakan ang banga ng alak at marahas na nilagok ang laman nito habang hinahayaang tumulo ang sobrang likido sa kanyang kasuotan. Sa gitna ng kanyang pag-iinarte ay buong pagmamalaki niyang idineklara na bilang isang marangal na lalaki ay mas gugustuhin pa niyang harapin ang isang marahas at malagim na kamatayan kaysa mabuhay sa ilalim ng matinding kahihiyan. Dala ng umaapaw na emosyon at paninindigan ay walang pag-aalinlangan niyang inihagis ang banga sa lapag dahilan upang mabasag ito sa maliliit na piraso at lumikha ng malakas na ingay sa tahimik na paligid. Samantala sa mundo ng Dafeng ay mayroong sinusunod na mahigpit na sistema ng kultibasyon para sa mga martial artist na siyang nagpapaliwanag sa agwat ng lakas ng bawat isa. Ang sistemang ito ay nagsisimula sa pinakamababang ranggo na ika-9 na antas o ang refining essence kung saan kasalukuyang nabibilang ang ating bida. Nasa ika-8 antas naman na tinatawag na refining chi si Shu Pingji kaya ganoon na lamang kalakas ang naging epekto ng kanyang simpleng tapik kanina. Ang mga susunod na level pataas tulad ng ika-7 antas na refining spirit at ika-6 na antas na copper skin iron bone ay kumakatawan sa patuloy na paglakas ng isang individual hanggang sa maabot ang pinakamataas at pinakamisteryosong antas ng kapangyarihan sa buong kaharian. Bukod sa mga martial artist ay mayroon ding magkahiwalay na sistema ng cultivation para sa mga iskolar ng Confucianismo na sinusunod sa buong kaharian. Ang landas na ito ay nagsisimula rin sa ika-9 na antas na tinatawag na enlightenment kung saan kasalukuyang kabilang ang mayabang na si Shu Shinian. Pataas ng pataas ang mga ranggo patungo sa ika-8 antas na self-cultivation at ika-7 antas na benevolent. Ang mga iginagalang na iskolar tulad ni Limubay at Yang Gang ay kapwa na abot na ang ika-4 na antas o ang gentleman na nagpapakita ng kanilang malalim na pag-unawa at impluwensya sa lipunan. Patuloy na tumataas ang mga ranggo hanggang sa maabot ang pinakamataas na antas ng karunungan na kakaunti pa lamang ang nakakaabot. Sa kabilang banda ay mayroon ding kakaibang landas na sinusundan ng mga warlock na nakatuon sa pag-unawa sa mga misteryo ng mundo. Ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula bilang isang healer sa ika-9 na antas na sinusundan ng pagiging isang chi watcher sa ika-8 antas. Isa sa mga kilalang tao sa landas na ito ay si Chu Kaiwei na kasalukuyang nasa ika-7 antas bilang isang feng shui master. Ang landas na ito ay nagpapatuloy patungo sa mas komplikadong mga antas tulad ng alchemist at prophet hanggang sa mga sikretong ranggo na nagbibigay sa kanila ng kakayahang manipulahin ang tadhana at kalikasan. Ang kabisera ng Dafeng ay tanyag at kinikilala sa buong lupain bilang pinakadakila at pinakamaunlad na lungsod sa ilalim ng kalangitan. Mula sa mataas na bahagi ay nakamamanghang pagmasdan ng lawak ng buong syudad na napapalibutan ng matitibay at matataas na pader. Sa gitna nito ay nakalatag ang malalapad na kalsada na napapaligiran ng napakaraming bahay, palengke, at matatiyog na pagoda na malinaw na nagpapakita ng yaman at kasaganahan ng imperyo. Pagbaba sa mga kalsada ay sasalubong ang walang patid na sigla at ingay ng pang-araw-araw na buhay. Puno ang mga eskinita ng iba't ibang uri ng tao mula sa mga pamilyang namamasyal hanggang sa mga abalang tindero na nag-aalok ng mga paboritong matatamis na pagkain at mga nakakatuwang alagang ibon. Ayon sa mga opisyal na talaan ng heograpiya ng Dafeng, noong mga unang taon ng panahong Yuanjing ay pumalo na sa humigit kumulang 1,960,000 ang populasyon ng buong kabisera. Lumipas ang panahon at ngayong nasa ika-36 na taon na ng pamumunong Yuanjing ay tinatayang tuluyan ng lumagpas sa 2 milyon ang bilang ng mga taong naninirahan at naghahanap buhay dito.
Sa gitna ng siksikan at masiglang dagat ng mga mamamayan ay makikita ang ating bida kasama sina Xu Pingji, Li Ru, at ang kanilang mga anak na tahimik na naglalakad sa kalye, tuluyan ng naghahalong muli sa normal at payapang takbo ng buhay matapos ang malagim na unos na muntik ng sumire sa kanilang pamilya. Nang makarating sila sa tapat ng mansyon ng pamilya Xu ay bumungad sa kanila ang pinto na may mga punit na selyo ng gobyerno. Naunang humakbang si Xu Pingji upang itulak at buksan ang malalaking pinto ang kahoy at tuluyan ng pinapasok ang kanyang pamilya, habang naglalakad sa loob. Ay tahimik na nagkukwenta ang ating bida sa kanyang isipan, batid niya na sadyang napakamahal ng mga ari-arian sa kabisera kaya ang isang malawak na bahay tulad ng sa kanila na nasa panlabas na bahagi ng lungsod ay siguradong aabot ng hindi bababa sa 5,000 tael ng pilak, kung sakali mang kailan ganing magbigay ng 30% paunang bayad ay mangangailangan agad ito ng 1,500 tael. Dahil sa mga naiisip ay biglang napasabunot sa sariling buhok ang ating bida habang pabulong na nagrereklamo sa sarili kung bakit kahit napunta na siya sa ibang mundo ay problema pa rin sa presyo ng bahay at lupa ang kanyang inaalala. Sa kabilang banda ay mababakas ang pag-aalala sa mukha ni Li Ru habang kinakausap si Xu Pingji tungkol sa kalagayan ni Xu Xinian, sigurado ang ginang na labis na nag-aalala ang kanilang anak sa naging sinapit ng kanilang pamilya. Sumang-ayon naman si Xu Pingji at buong pagmamalaking inalala na bago pa man sila makulong ay nangako ang kanyang anak na gagawin nito ang lahat upang iligtas sila. Dagdag pa ng tiyuhin na si Xu Xinian ay isang maalam, kalmado, at maaasahang iskolar kaya malamang ay nagkukumahog pa rin ito ngayon sa paghingi ng tulong sa labas. Masaya pang nagmungkahi si Xu Pingji na dapat nilang bigyan ng isang malaking sorpresa ang anak kapag umuwi ito. Subalit pagkarinig sa mga papuring iyon ay biglang nanlaki ang mga mata ng ating bida at pinagpawisan siya ng malamig, biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang alaala mula sa kulungan kung saan muntik nang magpakamatay si Xu Xinian sa pamamagitan ng marahas na pag-untog ng ulo nito sa mga rehas dahil sa matinding kawalan ng pag-asa. Sa pagkaalala sa labis na kadremahan at marupok na emosyon ng kanyang pinsan ay napangiwi na lamang ang ating bida at tahimik na napamura sa isiping baka may ginagawa na namang malaking katangahan ang pinagmamalaking iskolar ng pamilya sa mismong mga oras na ito. Sa loob ng panloob na patio ng mansyon ay umaalingaw ang malakas at tila nababaliw na halakhak. Nakaupo si Xu Xinian sa harap ng isang bilog na batong mesa sa ilalim ng puno na may mga gintong dahon. Gamit ang dalawang brush na sabay niyang hawak sa magkabilang kamay ay mabilis at gigil siyang nagsusulat sa isang piraso ng papel, habang nagsusulat ay buong lakas at madamdamin siyang sumisigaw na siyang si Xu Xinian ay ipinanganak bilang isang malayang tao at handang mamatay bilang isang marangal na kaluluwa. Saktong pagpasok ng buong pamilya sa patio ay narinig nila ang madremang litanya, agad na nagtaka si Xu Pingji at sinabing boses iyon ng kanyang anak. Masaya namang nagtatalo ng inosenteng si Xu Lingyin sa pag-aakalang makakahingi na siya ng candy sa kanyang kuya. Samantala ay lalong nangiwi at pinagpawisan ng malamig ang ating bida habang tahimik na pinakikinggan ang mga linya dahil kumpirmado ang kanyang hinala na may ginagawa na namang malaking katangahan ang kanyang pinsan. Sa kabilang banda ay buong pighitang tumungtong si Xu Xinian sa isang batong upuan, sa itaas ng puno sa kanyang harapan ay may nakasabit ng nakahandang lubad na pambigti. Para mas maging madrama ang kanyang napipintong paglisan ay marahas niyang hinablot ang kanyang nakatali na buhok upang hayaan itong bumagsak habang buong pait na isinisigaw sa kalangitan na siya ay isang iskolar na umaapaw sa pambihirang talento ngunit sadyang napakalupit at walang hustisya ang tadhana sa kanya. Patuloy sa kanyang matinding pag-iinarte ay marahas na inihagis ni Xu Xinian ang palamuti sa kanyang ulo. Umalangaw ang mataginting na tunog ng pagbagsak ng kagamitang iyon sa sementadong lapag dahilan upang tuluyang kumawala at bumagsak ang kanyang mahabang buhok, sumabay ang kanyang malagang buhok sa ihip ng hangin at paglipad ng mga gintong dahon. Sa paligid habang dahan-dahan niyang hinawi ang mga hibla nito na tila ba isang tauhan sa isang napakalungkot na trahedya. Matapos ang sandaling iyon ay marahas niyang iminulat ang kanyang mga mata na ngayon ay nagliliyab sa matinding emosyon at pambihirang kay-abangan. Habang nakatayo sa ilalim ng nakasabit na lubod na pambigti ay madrama niyang itinaas at inilahad ang kanyang isang kamay sa hangin, nang may buong pagmamalaki at walang kapantay na bilib sa sarili ay sumigaw siya ng napakalakas upang ideklara na kung hindi man lang ipinanganak ng kalangitan si Xu Xinian ay paniguradong mananatili sa isang mahaba at walang hanggang madilim na gabi ang buong kaharian ng Dafeng. Patuloy na gamulong sa lapag ang inihagis na palamuti ni Xu Xinian na lumikha ng mahinang tunog sa paligid. Kasabay nito ay mahigpit na hinawakan ni Xu Xinian ang magaspang na lubod na nakasabit sa sanga ng puno.
buong kadrimahan at walang anumang pag-aalinlangang ipinasok niya ang kanyang ulo sa loob ng pambigting lubad habang nakahawak ang dalawa niyang kamay sa magkabilang gilid nito na tila handang-handa nang tapusin ang kanyang buhay, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang malungkot na paghahanda ay biglang umalangaw-ngaw ang isang pamilyar at nag-aalalang boses na mahinang binanggit ang kanyang pangalan. Sa sobrang pagkagulat ay biglang nanlaki at halos lumuwa ang mga mata ni Xu Xinian. Sa refleksyon ng kanyang namumulang mata ay malinaw na naaninag ang mga figure ng tao na hindi niya inaasahang makikita sa mga oras na iyon. Paglingon niya ay bumungad sa kanya ang kanyang pamilya na tahimik at tulalang nakatingin sa kanyang ginagawa. Nakatayo roon sina Xu Pingji, Liru Xu Linggayo at ang maliit na si Xu Lingyi na magkakasamang pinagmamasdan ang kanyang kalagayan habang naiwang nakalahad sa hangin ang kamay ni Liru na tila pipigilan sana siya. Sa kabilang banda ay kalmado at nakahalukip-kap lamang ang ating bida habang tila walang ganang pinapanood ang matinding katangahang nasasaksihan. Bumalot ang isang mabigat na kakabingi at labis na nakakailang nakatahimikan sa buong patio habang naiwang nakatayo si Xu Xinian sa ibabaw ng batong upuan na may lubod pa rin sa leeg at hindi malaman kung paano tatakasan ang matinding kahiyan sa harap ng kanyang pamilya. Nanatiling nakatayo at tila naging mga estatwa sina Xu Pingji, Liru Xu Linggayo, Xu Lingyin at ang ating bida habang gulat at nanlalaki ang mga matang nakatingin sa nakakikilabot ngunit labis na nakakahiyang eksena. Sa kabilang banda ay tila binuhusan ng malamig na tubig si Xu Xinian. Namutla ang kanyang mukha at pinagpawisan siya ng malapot habang unti-unting rumahistro sa kanyang isipan ang matinding kahiyan dahil nasaksihan ng buong pamilya ang kanyang ginagawang pag-iinarte. Dahil sa sobrang taranta at pagkasira ng kanyang diskarte ay aksidente niyang nasipa ang batong upuan na kanyang tinutungtungan dahilan upang mabilis itong tumamba. Sa tindi ng kaba ay napasigaw na lamang si Liru habang pilit na inaabot ang kanyang anak na nawala ng balanse. Sa halip na mabitay ay mabilis na nakahawak at sumubsob si Xu Xinian sa ibabaw ng malaking batong mesa, nakadapa siya rito habang walang lakas na nakapatong ang kanyang mukha sa malamig na bato. Isang patak ng luha ang dahan-daang tumulo mula sa kanyang mata habang puno ng pagsisisi at kahiyan niyang inisip na hindi niya kailanman inasahan na sa huli ay siya lang din pala ang magmumukhang isang malaking payaso sa harap ng kanyang pamilya. Mabilis na nagtakbuhan palapit sa kanya sina Liru at Xu Pingji habang labis na nag-aalala at natatarantang tinatanong kung ano ang nangyari sa kanya, habang nagkakagulo ang pamilya upang pakalmayan ang kanilang pinagmamalaking iskolar ay tahimik namang tinangay ng hangin palayo ang kapirasong papel na naglalaman ng kanyang mga walang kwentang modernmang litanya. Tahimik na nakalatag sa lupa ang piraso ng papel na pinagsulatan ni Xu Xinian ng kanyang napakayabang na litanya na sinabayan pa ng mga nalaglag na gintong dahon mula sa puno. Sa mga sandaling ito habang nakasubsob pa rin sa batong mesa ay masidhing naramdaman ni Xu Xinian na tila nahuli siya ng isang hakbang sa pagbibigti dahil mas gugustuhin pa niyang tuluyan na lamang mamatay kaysa harapin ang matinding kahiyaang ito sa harap ng buong pamilya. Sa kabilang banda ay hindi na talaga mapigilan ng ating bida ang kanyang sarili, napabilang siya ng tingin sa gilid at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig gamit ang isang kamay upang pilit na pigilin ang malakas na halakhak na pilit kumikawala mula sa kanyang lalamunan dahil sa sobrang katawa-tawang pangyayari na kanyang nasaksihan. Samantala sa malawak na mundong ito kung saan napadpad ang ating bida ay sadyang sari-sari at napakaraming sistema ng kultibasyon na maaaring tahakin ng sinuman. Bukod sa landas ng mga martial artist na kilala sa pagiging mahirap at madugong proseso nito ay mayroon pang 6 na pangunahing sistema ng kapangyarihan na umiiral sa iba't ibang dako. Kabilang sa mga landas na ito ay ang mga warlock na nakakaunawa sa mga lihim ng tadhana, ang mga iskolar ng Confucianismo na nagtataglay ng kakaibang talas ng isipan at karunungan, ang mga monghe ng Buddhismo, ang mga tagasunod ng Taoism, ang mga misteryosong shaman at ang mga mapanganib na Gu Master na bihasa sa paggamit ng mga lason at kakaibang insekto. Ang mga makapangyarihang grupong ito ang bumubuo sa masalimuot na balanse ng lakas sa buong kaharian ng Dafeng. 600 taon na ang nakararaan mula nang itatag ang kaharian ng Dafeng at ang pinakaunang pinuno ng Sishenjia ng formal na nagtakda ng mga ranggo at antas para sa iba't ibang sistema ng kultibasyon. Sa landas ng mga martial artist ay kasalukuyang nasa pinakamababang antas pa lamang ang ating bida na tinatawag na refining essence, habang ang kanyang tiyuhin na si Xu Pingji ay umabot na sa mismong rurok ng sumunod na hakbang pataas o ang refining chi. Ang pangatlong level pataas sa landas na ito ay ang refining spirit, ngunit hanggang doon na lamang ang nalalaman ng ating bida dahil wala siyang ideya kung ano ang mga susunod pang antas pagkalipas nito. Kabaligtaran naman nito ay marami-raming kaalaman ng ating bida pagdating sa sistema ng mga warlock na pinamumunuan ng Sishenjian.
Ito ay sa kadahilanang ang nasabing landas ay eksklusibo lamang sa dinastiya ng Dofeng at sadyang napakalaki ng kanilang impluwensya sa lipunan, bilang patunay ang mga pambihirang imbensyon at likha ng mga warlock na nakatuntong na sa mataas na antas bilang mga alchemist ay malawakan ng ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay ng libo-libong ordinaryong kabahayan. Ang paglalakbay ng isang warlock ay nagsisimula bilang isang healer na sinusundan ng pagiging chi watcher at feng shui master bago tuluyang maging isang alchemist, ngunit katulad ng sa martial arts ay blanko na rin ang kaalaman ng ating bida kung ano pa ang mga sikretong ranggo na naghihintay pagkatapos ng hakbang na iyon. Tungkol naman sa iba pang mga sistema ng cultivation ay sadyang wala na ring ideya ang ating bida kung ano ang mga ito. Kinagabihan sa sariling patio ng ating bida na katabi lamang ng mansyon ng pamilya Shu ay tahimik siyang nagbabad sa isang malaking kahoy na batya upang maligo at ipahinga ang kanyang katawan matapos ang mahaba at nakakapagod na araw. Nipatikip siya sa kanyang noo at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga habang inaalala na kahit nakatawid na siya sa kabilang mundo ay tila kakarampot at kapiraso pa lamang ang kanyang nalalaman tungkol sa mga lihim nito. Gayunpaman ay naisip niyang hindi niya maaaring sisihin ang orihinal na may-ari ng kanyang katawan dahil lumaki at namuhay lamang ito sa loob ng kabisera kaya sadyang limitado talaga ang kaalaman nito sa malawak na labas. Habang nakababad sa tubig ay dahan-daw ang tinitigan ng ating bida ang sariling refleksyon na nabubuo sa kalmadong ibabaw nito, pinagmasdan niyang maigi ang hugis ng kanyang mukha at habang inihahawi ang kanyang basang buhok ay hindi niya naiwasang mapangiti. Buong kay-abangan niyang inisip na bagamat hindi mapapantayan ng hitsurang ito ang kanyang nakaraang buhay kung saan di umano ay mas gwapo pa siya sa mga sikat na artista at sapat ang kanyang kakisigan upang yanijin ang buong bansa ay pwede na rin at talagang hindi na rin masama ang ipinagkaloob na mukha sa kanya ng bagong katawang ito. Habang patuloy na pinagmamasdan ang sarili sa tubig ay biglang may napagtanto ang ating bida. Pumasok sa kanyang isipan ang isang malaking katanungan kung bakit sa dami ng alaalang ipinamana sa kanya ng orihinal na may-ari ng katawan ay sadyang walang naiwang kahit anong detalye tungkol sa eksaktong sandali ng pagkamatay nito o maging sa mga pangyayari bago ito nawalan ng malay, kahit anong pilit niya ay nananatiling blanko ang bahaging iyon ng kanyang memorya. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang isipan sa kanyang tunay na nakaraan sa modernong mundo. Inalala niya kung paano siya nagdesisyong magbitiw mula sa kanyang marangal na trabaho bilang isang pulis upang pumasok sa mundo ng pagnenegosyo. Doon ay naging isa siyang masipag ngunit aliping corporate worker na iginugugol ang buong oras sa trabaho. Sana ay naging maayos at tahimik ang takbo ng kanyang buhay kung saan kaya niyang bayaran ang kanyang utang sa bahay, magbigay ng sapat na dot upang makapag-asawa at bumuo ng sariling pamilya hanggat hindi lamang nagiging apelyidong Wang ang kanyang mga kapitbahay ay paniguradong payapa sana ang lahat. Ngunit hindi niya kailanman inasahan ang malagim na trahedya na tatapos sa lahat ng kanyang pangarap. Isang gabi habang nagdiriwang kasama ang ilang mga kaibigan sa isang maingay na bar ay naparami ang kanyang inom. Sa sobrang kalasinggan ay tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan dahil sa matinding alcohol poisoning. Sa huling tagpo ay makikitang bumagsak siya sa sahig habang pilit siyang ginigising at tinutulungan ng kanyang mga nag-aalalang kaibigan, subalit huli na ang lahat. Sa labis na inis at panghihinayang sa naging walang kwentang kamatayan na iyon sa nakaraang buhay ay biglang naibagsak ng ating bida ang kanyang kamao at malakas na hinampas ang tubig sa batya dahilan upang tumalsik ito sa paligid. Nakasandal na lamang ang ating bida sa gilid ng batya habang baka sa kanyang mukha ang matinding panghihinayang. Tahimik niyang inisip na napakahirap ng pinagdaanan niya makapasok lamang sa antas ng mga may kaya sa lipunan sa kanyang nakaraang buhay, ngunit sa isang iglap ay ipinatapon siya sa isang makaluma at atresadong mundo kaya pakiramdam niya ay sadyang napakamalas niya. Patuloy na gumana ang kanyang isipan at naalala ang naiwang 600,000 pera sa kanyang bank account na inilaan sana para sa paunang bayad ng kanyang bahay. Napabuntong hininga siya at inisip na ang pinakamasaklap sa lahat ay ang mawala sa mundo habang ang pinaghirapang pera ay naiwan lamang doon. Naisip na lamang niya na ituling iyon bilang pamana para sa kanyang mga magulang at saglit pang inisip kung mataas ba ang buwis para doon. Bukod sa pera ay nanghinayang din siyang hindi man lang siya umabot sa pinakamataas na rangko sa kanyang nilalaro sa nakaraang season at idinagdag pa ang matagal ng kabiguan ng kanilang national football team na manalo ng kampyonato kahit naisip niyang kalimutan na lamang ang huling bahagi. Subalit sa gitna ng kanyang kalmadong pagmumuni-muni ay biglang nanlaki ang mga mata ng ating bida at mabilis na pinagpawisan ng malamig nang may maalalang isang napakatinding problema. Buong takot at labis na kaba niyang napagtanto na hindi niya nabura ang 120 GB ng kanyang mga sikretong koleksyon at mawal aswang file sa hard drive ng kanyang computer bago siya namatay.
labis siyang nataranta at halos masabunutan ang sarili habang iniisip na kung sakaling matuklasan iyon ng kanyang mga magulang habang nagliligpit ng kanyang mga gamit ay paniguradong mamatay siya muli, ngunit ngayon ay dahil naman sa walang katapat na kahiyan sa lipunan. Sa labas ng kanyang silid ay mapayapa at madilim na ang kalangitan, ang kanyang matinding pagpapanik ay biglang naputol ng makarinig siya ng dalawang magkasunod at mahinang katok mula sa pintuan. Mabilis na lumingon ang ating bida habang tumutulo pa ang tubig mula sa kanyang buhok at nagtanong kung sino ang nasa labas. Sa kabilang banda ng manipis at papel na pinto ay naaninag ang anino ng isang babaeng utusan at magalang nitong sinabi na pinapatawag na siya ng kanyang tiyuhin na si Xu Pingji upang samalo sa hapagkainan. Mabilis na huminahon ang ating bida at agad na sumagot na maghintay lamang sandali habang naghahanda na siyang umahan mula sa batya upang magbihis. Ang utusan na kumatok sa labas ng silid ng ating bida ay kinilala bilang si Lue. Sa murang edad pa lamang na 10 taong gulang ay binili na siya at dinala sa pamilya Xu upang magsilbi bilang pangunahing utusan ni Li Ru na tiyahin ng ating bida. Nakatayo siya ng may matinding paggalang habang tahimik na inaalala sa kanyang isipan ang mga nakaraang pangyayari. Matapos humarap sa matinding kasawian ng pamilya Xu ay sapilitang pinalayas ang lahat ng utusan sa mansyon, ngunit hindi niya kailanman inasahan na sa loob lamang ng 5 araw ay muling makakabangon ang pamilya at mababalik silang lahat sa kanilang mga trabaho. Naalala rin niya ang sinabi sa kanya ng nakatatandang kapatid nitong si Xu Ling, gayon na ang pagbangong ito ay dahil lamang sa natatanging pagsisikap ng kanyang amo na mas kilala sa pamilya bilang malaking anak o dalang. Bumukas ang pinto at lumabas ang ating bida na maayos at comfortable na sa kanyang kasuotan. Casual siyang nag-aya at sinabihan si Lue na umalis na sila patungo sa kainan. Gayunpaman habang naglalakad ay lumingon ang ating bida at mahinahong nagpaalala kay Lue na hindi na siya dapat tawaging dalang dahil sadyang naiilang siya sa titulong iyon. Nagtaka ang inosenteng si Lue at pabulong na idinahilan na natural lamang na iyon ang itawag sa kanya dahil siya naman talaga ang nakatatanda. Sa huli ay napabuntong hininga na lamang ang ating bida at inisip na hayaan na lamang muna ito, lalo pa at hindi naman apelyidong Wu ang kanyang ginagamit sa mundong ito. Habang tahimik silang naglalakad patungo sa mansyon ay biglang binasag ni Lue ang katahimikan at nag-aalangang nagsalita. Sinabi niya sa ating bida na kanina lamang ay nag-away ng matindi ang kanyang tiyuhin na si Xu Pingji at tiyahin na si Li Ru. Agad na nagtaka ang ating bida at kalmadong tinanong kung ano ang pinagmulan ng nasabing pag-aaway. Pabulong at nag-aalalang ipinaliwanag ni Lue na iginigiit daw kasi ng ginang na malaman ang buong detalye kung paano napalitan ang mga nawawalang buwis at kung sino talaga ang tunay na may kagagawan nito. Dahil hindi makapagbigay ng maayos at direktang sagot ang tiyuhin ay nauwi ang kanilang pag-uusap sa isang matinding sigawan at pagtatalo. Pagkatapos magkwento ay nag-aalangang tumingin si Lue sa ating bida at nagtanong kung alam ba nito ang buong katotohanan sa likod ng pangyayari. Tahimik lamang na tumango ang ating bida bilang tugon. Habang nagpapatuloy sa paglalakad ay malalim siyang nag-isip at binalikan ang mga nakaraang pangyayari. Naalala niyang noong pabalik pa lamang sila mula sa presinto ay sinabi na niya kay Xu Pingji na ang mga pilak na buwis ay hindi pilit na ninakaw kundi palihim na pinalitan ng mga pekeng pilak na gawa sa iba pang materyales. Inalala niyang sa mga sandaling iyon ay nanatiling tahimik at walang anumang sinabi si Li Ru. Napagtanto na lamang niya ngayon na pilit palang kinimkim at inisip ng kanyang tiyahin ang impormasyong iyon sa buong biyahe nila pauwi hanggang sa hindi na nito napigilan ang sarili na magtanong. Sa buhay ng isang kabataan ay may 3 pinakanakakahiyang sitwasyon na maituturing na panlipunang kamatayan. Una ay ang mahuli ng mismong mga magulang habang gumagawa ng isang pribado at masagwang bagay sa loob ng sariling silid. Pangalawa ay ang marinig mismo ng isang guro ang mga patagang komento ng mga estudyante tungkol sa kanyang katawan. At ang pangatlo ay ang malakas na basahin ng mga kaklase sa harap ng marami ang isang nakakakilabot at madremang kwento na sarili mong gawa. Ngunit bukod sa mga ito ay may isa pang mas malalang sitwasyon na kasalukuyang nararanasan ni Xu Xinian. Sa loob ng hapag-kainan ay tahimik na nakaupo si Xu Xinian habang may hawak na mangkok ng kanin at mga chopstick. Ang kanyang buong mukha ay namumutla at tila naging kulay asul na sa sobrang kahiyan habang tula lang nakatingin sa kawalan. Patuloy na naglalaro sa kanyang isipan ang napakatinding trahedya kanina kung saan nasaksihan ng kanyang buong pamilya ang kanyang madremang pagtatangkang magbigti at ang pagtula niya ng mga mayayabang na salita. Hindi man niya naisakatuparan ang pisikal na kamatayan ay siguradong sagad hanggang buto naman ang panlipunang kamatayan na kanyang natamo. Sa sobrang tindi ng kanyang kahiyan ay napakagat na lamang siya sa dulo ng kanyang chopstick habang tahimik na nanginginig at hindi malaman kung paano pahaharapin ang kanyang pamilya lalo na pagdating ng ating bida sa hapag-kainan.
Pagpasok ng ating bida at ni Lue sa hapagkainan ay bumungad sa kanila ang isang napakagulo at mabigat na atmosfera. Nakaupo ang pamilya Shu sa paligid ng masaganang hapunan ngunit walang sinuman ang nagpapakita ng ganang kumain. Nakapikit at halatang na-stress si Shu Pingji habang sapo naman ni Liru ang kanyang ulo dahil sa matinding sakit nito dulot na rin siguro ng kanilang pagtatalo kanina. Tahimik lamang na nakayuko si Shu Linggayo habang si Shu Xinian ay nananatiling namumutla at tila nawalan na ng kaluluwa dahil sa natamong panlipunang kamatayan. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng mga nakatatanda ay umaalingaw-ngaw ang napakalakas na pag-iyak at pagmamaktol ng bunsong si Shu Lingyi na tila ba may napakasamang nangyari. Nang makita ni Lue ang sitwasyon ay magalang siyang nagtawag ng pansin sa kanyang amo. Pagkakita ni Liru sa utusan ay mabilis itong nag-utos habang nakaturo sa umiiyak na bata na dalhin at ilayo na muna ito sa hapagkainan dahil dumating ang utusan sa tamang oras para pakalmihin ang ingay. Subalit bago pa man makalapit si Lue ay dahan daw ang lumapit ang ating bida sa kaawa-awang bata. May isang mainit at malambot na kamay ang marahang dumampi sa ulo ni Shu Lingyin dahilan upang mapatigil ito sa pag-iyak at gulat na tumangala. Bumungad sa kanyang paningin ang maaliwalas na mukha ng ating bida na malumanay na nakangiti habang hinahaplos ang kanyang buhok at tinatanong kung ano ang problema at bakit siya umiiyak, habang patuloy na pumapatak ang mga luha sa kanyang malalaki at inosenteng mga mata ay malambing at naiiyak na tinawag ni Shu Lingyin ang ating bida bilang kanyang kuya. Masiglang ipinaliwanag ni Shu Lingyin sa ating bida ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Pilit niyang inalala na noong nasa kulungan pa sila ay nangako di umano ang kanyang ina na si Liru na kapag nakabalik na sila. Nang ligtas sa kanilang bahay ay dadalhin siya nito sa Guiyulu upang kumain, buong inis at lakas niyang isinumbong na isang malaking sinungaling ang kanyang ina dahil nang marinig niyang binanggit iyon kanina ng kanyang ama na si Shu Pingji sa kanilang pag-aaway ay bigla na lamang daw itong nagalit sa kanya. Sa kabilang banda ay muntik ng maibuga ni Shu Pingji ang kanyang iniinom habang tahimik na pinagpapawisan ng malamig sa isiping narinig pala ng anak ang usapan nilang mag-asawa. Ang Guiyulu na tinutukoy ni Shu Lingyin ay hindi lamang isang ordinaryong kainan kundi isa itong tanyag at napakamahal na restoran sa buong kabisera. Ito ay eksklusibo lamang para sa mga opisyales at maharlika ng kaharian dahilan upang hindi makapasok ang mga ordinaryong mamamayan o maging ang mga simpleng mga ngalakal doon. Para sa isang inosenteng batang tulad ni Shu Lingyin na hindi man lang matindaan ang pangalan ng kanyang mga kapatid ay malaking himala na tumatak sa isipan niya ang restoran na iyon dahil lamang sa minsan na siyang nakakain doon noon. Dahil dito ay napagtanto na lamang ng ating bida na hindi naman talaga hanggal ang kanyang maliit na pinsan kundi sadyang sa pagkain lamang talaga nakatuon ang pambihira nitong talino. Samantala ay halos mas amid at tuluyan ng maibuga ni Shu Pingji ang iniinom nitong tsaa habang tahimik na pinapanood ang anak. Napangisi na lamang ang ating bida habang nakatingin sa kanyang tiyuhin dahil nahalata niya agad ang naging mabilis na diskarte nito kanina. Upang makatakas sa walang humpay na pagtatanong at galit ni Liru tungkol sa pilak na buwis ay sadyang ginamit at binanggit ng kanyang tiyuhin ang Guiyulu upang ibaling ang atensyon ng asawa nito sa inosenteng bata. Labis na pinagpawisan at natarante si Liru habang inaalala ang sandaling binanggit niya ang pangako. Para sa kanya ay isa lamang itong mabilis na kasinungalingan upang patahanan ang bata dahil sa mismong mga sandaling iyon ay para na silang nasa bingit ng kamatayan at kalunos-lunos ang kanilang sitwasyon sa loob ng kulungan. Alam ng buong pamilya na pagdating sa usapang pagkain ay walang patawad ang maliit na si Shu Lingyin at tila nagiging isang nakakatakot at walang pusong halimaw na handang maningil ng anumang utang. Sa kabilang banda ay nakahalukip-kap lamang ang ating bida habang nakatingin sa kanyang tiyahin. Sa halip na tumulong ay sinabayan pa niya ang reklamo ng bata at seryosong sinabi na maling-mali na paasahin ang isang inosente dahilan upang magmukhang walang kwenta at sinungaling si Liru sa paningin nito. Dahil sa asar at hiya ay napakagatlabi na lamang si Liru habang mahigpit na ikinuyom ang kanyang kamaong ngunit wala siyang magawa kundi tiisin ang mga salitang iyon. Bigla namang naputol ang pang-asar ng ating bida nang maramdaman niyang may dalawang maliliit na kamay na mahigpit na humablot sa lelayan ng kanyang damit. Paglingon niya ay bumungad sa kanya si Shu Lingyin na mahigpit na nakakapit sa kanyang hita habang patuloy na tinatawag siyang kuya. Sa sobrang saya ng bata ay tila nagningning ang mga mata nito na parang mga bituin at malakas na nagmakaawa na ang ating bida na lamang ang magdala sa kanya sa Guiyulu. Subalit bago pa man makasagot ang ating bida ay pumasok sa kanyang isipan ang isang nakakapanlumong katotohanan na sa nasabing tanyag na restoran ay karaniwan ng umaabot ng isang tael ng pilak ang pinakamurang halaga ng isang simpleng pagkain pa lamang. Mabilis na inabot ng ating bida ang bata kay Lue at malakas na inutos na dalhin na ito palayo.
Walang nagawa ang inosenteng si Shu Lingyin kundi magpumiglas at magwala sa ere habang binuhat siya ng utusan palabas ng silid. Naiwan naman ang ating bida na kunot-noo at napapikit habang tahimik na nagsusubo ng kanin at tila pilit na ibinabaon. Salimot ang matinding kamahalang hinihingi sa kanya, pagkaalis ng magulong bata ay muling bumalik ang isang mabigat at nakakailang na katahimikan sa hapagkainan. Tahimik na kumakain ang buong pamilya nang biglang sinipa ni Liru ang paa ni Xu Pingji sa ilalim ng mesa na naging dahilan upang mapangiwi at pagpawisan ng malamig ang padre de pamilya. Ngumuso si Liru at pasimpleng itinuro si Xu Xinian gamit ang kanyang mukha bilang senyales sa asawa na kausapin na nito ang anak. Subalit sa isipan ni Xu Pingji ay sadyang napakahiya ng kanyang itatanong kaya hindi niya magawang buksan ang usapan. Nag-aalangan siyang tumawag ng pansin ngunit paglingon niya sa kanyang pinagmamalaking iskolar na anak ay sadyang napakabigat ng sitwasyon. Nananatili kasing nakatulala si Xu Xinian at mistulang isang kaluluwang naligaw dahil hanggang ngayon ay lugmok pa rin siya sa matinding panlipunang kamatayan mula sa kanyang mothermang pagtatangkang magbigti kanina. Habang patuloy na bumabalot ang matinding katahimikan sa loob ng hapagkainan ay walang imip na kumakain ang ating bida. Subalit hindi nagtagal ay unti-unti siyang pinagpawisan habang seryosong nakatingin sa kanyang harapan dahil naramdaman niyang may mga matang palihim na nakatitig sa kanya. Hindi na siya nakapagpigil at diretsyong tinawag ang pansin ni Xu Lingyu upang tanungin kung bakit kanina pa siya nito tinatitigan. Dahil sa biglaang pagtawag ay labis na nagulat si Xu Lingyu at halos mapatalon sa kanyang kinauupuan dahil hindi niya inasahang mahuhuli siya sa kanyang ginagawang palihim na pagtingin. Sa mga sandaling iyon ay biglang nabalot ng kaba si Xu Lingyu habang ramdam niyang seryoso ring nakatingin sa kanya ang kanyang mga magulang na sina Xu Pingji at Liru. Sa sobrang taranta at pag-aalangan ay ilang beses siyang nauutol bago tuluyang makapagsalita. Nang medyo makabawi ay namula ang kanyang pisngi habang mahigpit na nakahawak sa kanyang damit at dahan-dawang sinabi sa ating bida na nais lamang niyang malaman kung paano nito nagawang lutisin ang napakahirap na kaso ng nawawalang buwis mula lamang sa pagbabasa ng mga nakatagong record. Nakuha ng ating bida ang buong atensyon ni Xu Pingji, Liru, Xu Lingyu at Xu Xinian habang kalmado siyang nakaupo sa hapagkainan. Nang may buong kumpiyansa sa sarili ay seryoso siyang nagpaliwanag at sinabing walang perpektong krimen sa mundong ito dahil maliban na lamang kung isa itong malaking pagkakataon ay paniguradong mag-iiwan at mag-iiwan ng bakas ang anumang kasong gawa ng tao, mababakas sa matalim na tingin ng ating bida ang kanyang talas ng isipan at determinasyon habang sinisimulang ay lahad ang kanyang ginawang proseso. Ipinaliwanag niya na ang una niyang ginawa ay masusing suriin ang ruta na dinaanan ng mga naghatid sa pilak na buwis pati na rin ang eksaktong bigat ng mga pilak mismo at doon niya tuluyang napansin ang malaking anomalya. Nang marinig ang detalyado at lohikal na paliwanag na ito ay mabilis na napalingon si Xu Xinian at labis na nagulat sa talinong ipinapakita ng kanyang pinsan na tila ba nakalimutan na nito ang sariling kahiyan. Habang patuloy na ibinabahagi ng ating bida ang kanyang mga natuklasan ay tahimik at mapayapang lumalim ang gabi sa ibabaw ng bubungan ng kanilang mansyon. Matapos ang mahabang pagpapaliwanag ay seryosong napaisip si Xu Xinian at tahimik na inanalisa ang mga narinig. Bagamat hindi niya direktang sasabihin ay nabuo sa kanyang isipan ang matinding paghanga at hindi na niya maiwasang isipin na tila napakagaling nga naman talaga ng diskarte ng kanyang pinsan. Sa kabilang banda ay nakaupo lamang doon si Xu Lingyu habang bakas sa kanyang mukha ang paghanga sa ating bida na parang bigla itong naging idolo sa kanyang paningin. Samantala ay biglang napasigaw ng malakas si Xu Pingji. Habang marahas na hinampas ang mesa sa sobrang gulat at pagkamangha, buong galit niyang isinambit na hindi niya inaasahang ganoon pala talaga ang nangyari at bakit hindi man lang niya iyon napansin habang sinasagot lamang siya ni Xu Xinian ng may matinding pambabara na sadyang nakakapagtaka nga kung paano niya iyon mapapansin sa kanyang estado. Upang mas idiin pa ang puntos ay walang habas at sarkastikong idinagdag ni Liru na hindi man lang alam ng asawa kung paano tamang magtimbang dahilan upang pakiramdam ni Xu Pingji ay tila sinaksak ng isang matalim na espada ang kanyang puso sa mismong harapan ng pamilya. Upang ipagpatuloy ang kanyang pagsusuri ay seryosong tinanong ng ating bida si Xu Pingji kung hindi ba napansin nito na noong araw na kinikilo at binibilang ang mga pilak ay mayroong nakasuot na makapal na guwantes sa mga opisyal. Bahagyang kumunat ang noo ni Xu Pingji at nag-isip bago sinabing parang mayroon nga ngunit nagtataka siya kung paano yun nalaman ng ating bida. Matalim ang naging tingin ng ating bida at sarkastikong nagtanong kung bakit walang nabanggit na ganitong mahalagang detalye sa mga opisyal na ulat.
Dahil dito ay nataranta at kamot-ulong nagpalusot na lamang si Xu Pingji at sinabing hindi naman iyon mahalaga habang palihim na inaalala at sinisisi ang isang nagngangalang Lu dahil sa inalok na alak nito na naging dahilan upang hindi na niya mapansin pa ang maliliit na detalye ng mga araw na iyon. Habang pilit na iniiwasan ang matalim na tingin ng lahat ay walang pakialam na nagpalusot si Xu Pingji at sinabing nakalimutan na niya talaga ang maliit na detalyeng iyon dahil sa sobrang daming nangyari. Sa kabilang banda ay muntik nang maibuga ng ating bida ang pagkain ninunguyan nito at tila nawala na ng pag-asang umunlad ang pag-iisip ng kanyang tiyuhin dahil sa walang kakwenta-kwenta nitong dahilan. Buong inis niyang idinagdag sa kanyang isipan na kung sakali man daw na nailagay iyon sa opisyal na ulat ay mas mapapadali sana niya ang pag-analista sa kaso nang hindi nauubos ang kanyang mga brain cells sa kakaisip. Samantala ay nakahalukip-kap lamang si Xu Xinian at seryosong sinabi na batay sa mga narinig ay sigurado siyang 8 o 9 sa 10 pagkakataon ay ang taong nagngangalang Lu talaga ang mismong nagplano at nag-asikaso upang idiin ang kanilang ama sa kaso. Napaisip na rin si Xu Pingji at mabilis na bumalik sa kanyang alaala ang sandaling inalok siya nito ng alak sa mismong araw na inililipat nila ang mga pilak, habang unti-unting nagkakalinawan ang lahat ay biglang nanlaki ang mga mata ni Xu Xinian nang may isang napakahalagang bagay na biglang pumasok sa kanyang isipan. Agad namang nahalata ng pamilya ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Xu Xinian dahilan upang mabilis silang lumingon at magtaka kung ano ang naiisip ng iskolar na ito. Sa isang iglap ay tila may kung anong malamig na hangin ang umihip sa loob ng silid na nagpabigat sa atmosfera habang inaalala ng lahat kung mayroon pa ba silang importanteng detalyeng nakaligtaan sa kaso. Isang nakakakilabot na katotohanan ang biglang sumampal sa isipan ni Xu Pingji nang mapagtanto niya ang laki ng kanyang naging pagkakamali, parang isang matinding bangungot na naglaro sa kanyang paningin ang napakasaklap na tadhana na sana ay sasapitan ng kanilang buong pamilya kung hindi lamang nalutas ang kaso. Malinaw niyang nakita sa kanyang imahinasyon ang madugong pagpugot ng ulo sa mga kalalakihan ang sapilitang pagpapatapon sa kanila sa malalayong hangganan at ang kahindik-hindik na kapalaran ni Liru at ng kanyang mga anak na paniguradong ibebenta bilang mga alipin. Sa tindi ng takot at pagsisisi ay mahigpit na napasabunot si Xu Pingji sa kanyang sariling buhok habang pinagpapawisan ng malamig at patuloy na sinisisi ang sarili. Dahil sa kanyang katangahan na muntik ng sumire sa lahat. Labis na nanghina ang padre de pamilya habang nilalamon ng matinding konsensya lalo na at naisip niyang nadamay na naman ang kanyang mga mahal sa buhay ng dahil lamang sa kanyang naging kapabayaan. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin at puno ng emosyong pinagmasdan ang tahimik na mukha ng ating bida. Sa eksaktong sandaling iyon ay isang masakit at malalim na alaala ang muling nanariwa sa isipan ni Xu Pingji. Kasabay ng pagtitig niya sa ating bida ay ang pagbabalik ng isang madyugo at malagim na trahedya mula sa nakaraan kung saan muli niyang narinig ang naghihingalong boses ng kanyang kapatid na dagwang tumatawag sa kanya sa gitna ng nag-aapoy at gumuguhong paligid. Bumalik ang isipan ni Xu Pingji sa pinakamalungkot at pinakamadugong kabanata ng kanyang buhay habang puno ng emosyong nakatingin sa ating bida. Sa kanyang alaala ay malinaw na nagbalik ang nakakakilabot na labanan sa Shanghai kung saan siya at ang kanyang kapatid na ama ng ating bida ay nakipaglaban ng magkatalikuran upang protektahan ang isa't isa mula sa walang katapusang pag-atake ng mga kalaban. Bawat was-iwas ng kanilang mga patalim ay may kasamang matinding pagnanais na mabuhay. Naiiyak na inalala ni Xu Pingji na ng araw na iyon ay mayroon silang matibay na sumpaan ng kanyang kapatid na sabay silang makakaligtas mula sa impyernong iyon at sabay nilang aabutin ang tagumpay sa pag-uwi. Subalit hindi sumang-ayon ang tadhana sa kanilang pangako dahil sa gitna ng matinding pagkawasak at nag-aapoy na paligid ay nakita niyang dagwang bumagsak ang kanyang kapatid. Sa huling hininga nito habang nakasandal sa kanyang mga braso at pilit na nakahawak sa isang sirang espada ay isang pangalan lamang ang binanggit nito at iyon ay ang ating bida. Malinaw na umalangaw-ngaw sa pandinig ni Xu Pingji ang naghihingalong bilin ng kanyang kapatid na sa kanya na inihahabilan ng kinabukasan at kaligtasan ng nag-iisa nitong anak. Mula ng sandaling iyon ay naging panghabang buhay na misyon ni Xu Pingji ang protektahan ng ating bida kahit ano pa ang mangyari.